more than 110,000 na tayo. At out of this 110,000, close to 69 million na ang botante natin. Hindi pa kasama dyan yung na deactivated, yung mga nakalimutan magparehistro hanggang sa tumama na yung deadline ng September 30. Tapos yung iba naman dyan, yung mga dating OFW na hindi na ngayon at hindi pa sila nakakabalik doon sa bansa na gusto nilang pagtrabahuan. So, dapat yan, mas mataas pa ng konti. Okay. So, dito sa ating unang pag-uusapan sa ating Voters Education Modules, meron tayong create dito noong sometimes sa pandemic. At tinago natin ito sa ating Constitution. Chinek ko rin yung 1935 Constitution and 1971 Constitution and even yung most recent natin, yung 1987 Constitution. It always speaks about pagiging makadiyos, makatao, makabayan, at later on, idagdag na itong makakalikasan. At tinignan din namin yung sa Philippine National Police, yung sa DepEd, yung sa Armed Forces of the Philippines, and some government agencies. Ito rin yung nakapaloob mo sa kanilang mga dapat na taglayin na Pilipinong kagandahang asal at yung dapat na taglayin bilang marka natin bilang Pilipino. At gusto natin taglayin din ito ng mga kumakandidato sa atin, mapanasyonal man o mapalokal, dahil ito tayo ito yung marka natin bilang Pinoy. Kaya marapat lamang na hanapin natin itong mga values na ito sa ating mga kandidato. Ayaw talaga. Yan. Okay, unahin natin yung mga Diyos. Ano ba ang sinasabi sa pagiging makadiyos? Kailangan siya ay hindi lang basta nagsisimba, hindi lang basta meron siyang pinaniniwala ang Diyos. Napakahalaga nun, pero very basic yun. Paano ba natin malalaman na ang isang kandidato ay makadiyos? Aside from those na basic na dapat na ginagawa niya, nagsisimba siya, naniniwala siya sa Diyos. Baka yung Bible sa bahay, bago-bago pa, hindi nabubuksan, hindi nagagamit. No? Baka yung kanyang pakikipagkapwa ay hindi nakikita sa kanya yung pagiging makadiyos. Baka walang pangundangan yung kanyang mga desisyon, yung kanyang mga gawin na parang walang pagsasaalang-alang na ito bang nais ng Diyos na gawin ko? Ito bang nais ng Diyos na gagabay sa aking magiging desisyon? Yan. Kaya lang hindi lang yan pagiging mga Diyos. Meron din dapat yung respeto sa buhay at sa pamilya. Kaya papansinin nyo, kahit yung mga konsehal, palagi nilang ginagamit yung, meron po akong pagpapahalaga sa buhay, meron po akong pagpapahalaga sa pamilya, pero wag ka. Meron pa ng number 2, number 3, and so on and so forth. Diba? At talagang ang buhay niya, puno-puno ng bisyo. Pero sasabihin niya na siya ay para sa pamilya, para sa buhay, and yet, hindi pala.
Yung kanya bang pamumuhay maayos o magulo? Hindi naman niya kasalanan kung meron siyang anak na nalulong sa bisyo, pero meron siyang ginagawa. Responsibilidad niya bilang magulang or responsibilidad niya bilang kapamilya nung kapamilya niya na nalulungan ng das. Masipag ba siya na meron siyang ginagawa, meron siyang pinapanukala at iniisip niya yung kapakanan din ng nakararami? At ito ba ay gusto ng Diyos? Tinatanong niya ba yung sarili niya bago siya magdesisyon, bago siya gumawa? And then, iniisip niya yung kapakanan ng mga kabataan, yung kinabukasan. So, hindi lang yan yung pagsisimba, niniwala sa Diyos. Pagiging makatao. Ano naman yung sinasabi naman natin dito sa pagiging makatao? Mapagmahal ba siya? May kalinga ba siya sa kapwa? Meron ba siyang ginagawa para sa nakararami? Baka very limited lang. Namimili lamang siya. Kaya palaging bukang bibig. Anong iba? Sana po. Diba? Meron ba siyang pag-iisip tungkol sa kapayapaan? Sa hindi mag-aaway-away? At siya ba ay tapat na matatawag at makatarungan? Pag ito, tinataglay niya ang mga ito, masasabi na ang tao na yun ay makatao. Diba? Medyo binibilis ako lang ng konti kasi review lang naman ito eh. Okay. Pinagsama na natin dito yung makabayan at yung ating makakalikasan. Dito sa makabayan, sinasabi din dito na kung siya ba ay konsihal o kaya mga bukal, o kaya senador at congressman, ayan, nagpapanukala ng mga batas, ng mga ordinansa, meron siyang mga ipapanukalang mga dapat na ipagpatupad. Pero yung mga sila mismo numero 1, ultimong traffic violation, grabe, hindi sumusunod sa batas, makabayan ba yun? Yun bang ating kandidato na dapat public servant, lingkod bayan, pero ano ka, masyadong mayabang, iniisip na otoridad ako, mas mataas ako, mas dapat akong igalang ng iba. Hindi yun makabayan. Kasi iniisip mo pansarili. Iniisip mo paano siya abuse sa kanyang authority na natanggap, sa kanyang pagkakaalam. And then lastly, yung pagiging makakalikasan. Ang ating Santo Papa, good news nga pala, no? Out of danger na, according to the doctors, at nagpapahinga na lamang po, kaya mananatili pa sa hospital. Simula pa lang ng kanyang pagiging Santo Papa, pinabahagi na sa atin yung Laudato Si. At hanggang ngayon, no? Gamit na gamit natin. At ano sinasabi ng Santo Papa roon? Yung pag-iisip sa kapakanan ng kalikasan, yung nag-iisip ng kalinisan, kaayusan, sinimulan mo muna sa iyo, sa sarili mong pamamahay, sa sarili mong pamamahay. Hanggang sa lumaki na lumaki yun, lumawak na lumawak yun, at ma-impluensya natin yung iba. Yun ang sinasabi ng Laudato Si. Di ba? Pero, ginagawa kaya natin yun? That was 12 years ago. Or almost 12 years ago.
Pero baka sa tainga ng ng iba rito, ano yun? Di ba? Ano yun? So, kung tayo masyadong pinapahalaga natin yung kalikasan, at gusto-gusto talaga natin yung makita sa mga kandidato natin, hanapin natin ito. Siya ba ay para sa kalikasan o para lalo pang grumabi yung ating tinatawag na climate change? Alam niyo, recently lang, 2 weeks ago, I think, or 2.5 weeks ago, naglunsad ang COMELEC nung tinatawag na Committee on Ecologically Sustainable Elections. Ano sinasabi doon? Well, marami sinasabi doon, maybe about 8. Pero yung iba naman parang masyadong generic. Pero 3 lang yung yung dapat na isaalang-alang doon. Una-una, kung ako'y gagamit ng mga campaign materials, isa sa isip ko na baka itong campaign materials ko later on hindi lang maging basura o maging dumi, hindi basta o madaling malusaw. At I'm referring to the use of styrofoams, plastics, yung mga non-biodegradable materials, yung mga hazardous materials, yan. Pangalawa, ang dami-dami kong nakita along the way kanina na nakalagay sa illegally posted materials. Naglalakihan pa. Palibasa, hindi pang officially campaign period ng lokal. Pero meron din ako nakita mga national. No? Saan nakalagay? Sa poste na Meralco or ng ilaw. At worse, meron pang nakapako sa o nakaalambre sa puno. Bawal po yun. Bawal po yun. No? And then pangatlo, alam nyo ba na noong 2022 elections, kakatapos lang, halos kaka-normalize lang natin o about to sa pandemic. Grabe po yung basura na na-create out of the May 9, 2022 elections. Noong nakaraan lang, manual election, barangay SK election, grabe po yung basura. Kaya na-expect ko, ganito rin yun. Hopefully, itong pag-create ng COMELEC ng SESE at yung pagiging masukit doon sa Oplan Baklas, hindi na po sana ganong karami katulad doon. Pero ito, nakikita-kita ko na yung report ng Oplan Baklas noong unang araw ng kampanya para sa mga national candidates, grabe na ang reports ng mga napaklas. And considering na, ano pa yun, kumbaga, ilang oras lang ng magpapaklas yun. Iboboto ba natin yung mga kandidato na walang pakundangan? Sa paglalagay ng mga campaign materials na ito, sinasamantala yung pagpapayag na maglagay sa mga private properties. Pero ano mangyayari niyan? Sila nagkabit, sa tingin nyo ba sila rin pa magtatanggal? Hindi po. So, saan mauwi yan? Harinawa, huwag naman mauwi sana sa mga ilog, sa kanal, at lalo sa ating karagatan. At dito sa ating, sa Laguna, diba? Pakuwante na nga yung isla na nahuli ng ating mga isla, and yet, gayang may gagawin natin. Lalasunin natin yung mga isla, tatapunan natin ng mga plastic yung dagat o yung karagatan, and ano mangyayari sa atin? Diba? So, nakakalungkot. Okay, ito naman yung matagal na ginagamit na natin yung election, yung 10 Commandments of voting, no?
Ingles, may Tagalog. So, yan naman yung from 6 to 10. Okay. Punta na tayo sa one good code. No? Ito ang katulad ng cotton pinasol ko. Kinuha ko lang ito, ano ito isang libreto ito I think meron pa yata kami ilang kopya sa opisina. Pero nabigyan namin yung mga yung mga coordinators nito noong 2015-16. At dito gusto kong i-capture itong particular na slide dito, yung tinatawag na candidate's perspective at saka yung voter's perspective. Ano yung punto de vista ng isang kandidato? Kahit na manalo lang ako. So, mabigat yun maraming malalim na kahulugan yun. Kahit na manalo lang ako. So, ibig sabihin nyo, kahit na ako'y magdaya, kahit na ako'y magsinungaling, kahit na ako'y magnakaw, kahit na ako'y maggulo, kahit na ako ay bumili ng boto, manalo lang ako. At ito yung matagal nang sinusulong natin kasi nakalagay sa ating saligang batas, kapag walang enabling law, nakakalusot yung mga political dynasty. Di ba? So, ito yun, no? Kasi ang turing nila sa eleksyon, tuwing mananalo sila, this is an investment at ang pagiging public servant ay isang negosyo. Kaya nga, pagka tinanong, occupation, nilalagay nila roon, councilor, nilalagay nila roon, vice mayor, nilalagay nila roon, mayor. Okay, totoo naman kasi may sweldo. Diba? At hindi lang sweldo, may perks. Diba? Merong budget. Kaya ganun na lang ang naging lifestyle ng mga nananalo. Sa perspektiba ng isang botante, maaaring kayo maaaring bato-bato sa langit, ang tamaan ay sa pool. Tignan natin. Ito na lang. Kasi medyo less magnanakaw ito. Kasi ganito na lang. Kasi baka tumino. Baka maging mahusay na. Baka maging tapat na. Yan. So, nagkakaroon tuloy tayo ng tiyatawag na lesser evil mentality. Or yung choosing between two evils. Remember, evil pa rin yun. Kaya ako, alam niyo, ang senador ko mula noong araw hanggang ngayon, mula noong una akong naging botante noong 1984 hanggang ngayon, ang batting average ng aking mga binoboto, baba, below 50%. Pero in the end, every election cycle, excited pa rin ako bukas. Nasa tao talaga yun. Diba? Aminin ko na sa inyo, sa presidente lang dalawa pa lang yung nananalo sa binoboto ng presidente. Nakakailang presidente na ako. Malaki talaga yung, or mababa talaga yung batting average ko. Konsehal, swerte na kung makaboto ko 3-4, pero sa amin, sa Makati, entitled kami, later on, entitled na kami ng 8 per district. Hindi ako bumoboto ng 8. Pero syempre, kung sino yung lumabas na top winning respeto ko yung pagkapanalo niya at saka yung position niya. Pero, hindi ko siya sabi sa kanya na binoto ko siya. Dahil hindi ko talaga nilalantad yung binoboto ko. So, ganun din sana karamihan sa atin or lahat tayo
lalo na sa future. And then, ano pa isa? Yung tinuturing natin yung isang eleksyon na parang mukhang ito na. O kaya dito na lang sa panalo. O ito yata mukhang ano eh. Kasi po, ganda, sexy, or what. Dito na lang. Kaya nga, hindi rin ako maamor sa mga surveys eh. Ewan ko lang sa inyo. Personally, yung ano doon, sa ngayon doon. Kasi hindi nangyayari, na-influensya yung iba na hindi makapag-isip ng maayos. So, anong gagawin? Dito na lang, dito na lang, dito na lang. Eh, ngayon nga automated elections na tayo, mula ng 2010, pang-anim na natin yung automated elections, inaagahan yung filing ng COC. Inaagahan yung paglalantad nila ng kanilang plataforma or mga programa. Pag-aralan na natin, isa-isay na natin, kilatisin natin mabuti, maging mapanuri tayo. Mamaya, papagitin ko uli yan, word na yan. At hindi yung parang, maaga pa eh. Sana na lang. Last 2 minutes na lang. Doon na lang tayo ipili. Huwag sana gano'n. Huwag sana gano'n. At dapat, kung tayo lalo ng taga-simbahan, hindi tayo dapat gano'n mag-isip. At hindi sana tayo gano'n parang ano tawag dito, manyana habit. Di ba? Hindi maganda yun. Okay. Ito yung talagang kung merong 100 beses ko na panggit dito, either live or phone watch or via Zoom or what, eh lagi kong pinapanggit itong KKK nito. Yung karakter, kakayahan, katapatan. Alam nyo, very simple lang po ito. Very self-explanatory. Napakadaling i-share sa iba. Pag binabanggit ko to, either provincial or even NCR media, broadcasters or reporters, sabihin to, pwede ba namin gamitin dito? Oo, pwede mo gamitin. Gusto ko nga gamitin nyo talaga, lagi. Araw-arawin nyo sa programa ninyo, sabihin nyo yung KKK, karakter, kakayahan, katapatan. Dali. Dali. Diba? At mamamana sila. Ganda yan. Gamitin natin yan. Ito lang na isang slide na to. Could be your voter's education slide. It's already more than enough. Naalala ko nung araw, nung i-recite namin lagi ito, yung Panatang Makabayan. Tapos nagulat ako, binago na pala ng DepEd yung Panatang Makabayan. Parang mas gusto ko yung lumang version kaysa dito sa revised version. Pero, magkaganon man, okay na okay pa. Alam niyo, bago tayo pumili, i-recite lang natin itong Panatang Makabayan. O kaya bago tayo bumoto, on May 12, i-recite natin yung Panatang Makabayan. Ako, iba ang pakiramdam. Pagpasok natin doon sa ating voting precinct, talagang mahalaga yung gagawin natin nung araw na yun, nung oras na yun, nung particular time na yun. At masasabi natin sa sarili natin, Lord, para sa bayan, para sa amin, para sa aming lalawigan, para sa aming bayan, ito ang gagawin ng pagboto. At true enough, pag alis mo doon sa voting precinct na yon, mararamdaman mo talaga yung pagiging makapilipino. Yung next. Ngayon naman, prepare yung ating yung Pinoy, may click rin ito. And then after this, magkakaroon tayo ng
kanina sabi sa akin, ni Eddie, pwede naman daw working lunch. Pero I don't know, siguro maglagay tayo ng konting ano siguro, pagitan na lunch break natin. And then, pero hindi matagal. Siguro, matagal yung 30 minutes siguro na lunch break. And then, siguro, bago tayo magsimula doon sa susunod na portion ng aking, sasabihin sa inyo, pwede tayo magkaroon din ng maikli lang na open forum or Q&A bago yung susunod. Kasi ibang topic na yun. Pero eto, gusto ko lang lagay ng konting introduction. Noong last quarter of 2022, pinag-uusapan na namin na kasi nagkaroon ng mga pagbabago sa board. May bago tayong chairperson, merong mga nag-resign na board members, merong mga pumalit, at nagkaroon din kami ng pagbabago ng mga assignment. Ako na dating national director ng voters education natin ay hindi na. So nag-create ng position for me, yun nga, yung pagiging national coordinator. Sabi ko, anong gagawin ko dyan sa national coordinator position na yan? Sabi ng incoming chairperson natin, mag-travel ka doon. Oh, sabi, travel. Gusto ko yun. Pero ano gagawin ko? Well, siguro, prepare natin sila for the next election. Which I did. At yun nga yung, yung position ko. Naibigay ngayon sa iba, yung voters education. So, kasama pa rin naman ako doon. Hanggang sa later on, August 2023, nagkaroon kami ng soft launching nito sa Popayos. I don't know kung may mga umattend from the Diocese of San Pablo, pero we invited you kay Doc Lisa. And then, inayos ulit, pinapatihan pa namin yung yung magiging pangalan, tapos ano yung magiging career values, yung slogan, yung mga caricatures, yung parang pinakapangalan, and then we came out with Team of Pinoy. At nagkaroon nga ng parang heartbeat. Yan yung launching sa Dusit noong September 10 last year. Nung gawa na lahat ng mga pinag-usapan. We came out with this survey at I know isa kayo sa mga nag-participate sa survey dito. At ang unang lumabas, top 1, mga Diyos. Pero later on, isip namin, yung mga Diyos, pwedeng i-incorporate dun sa mga susunod. Yung number 2, number 3, number 4, ganyan. So, kaya yung mga Diyos, nandun din sa katapatan or matapat ako. Nandun din siya sa pagiging masipag or masipag ako. Nandun din siya sa pagiging magalang or magalang ako. And then, matulungin ako. And then, makabayan ako. So, ito na rin yung other than mga Diyos, ito yung lumabas sa top 5. Tapat, masipag, magalang, matulungin, and makabayan. And special mention itong mapanuri. Bakit special mention mapanuri? Kasi gusto talaga natin na ang lahat ng mga botante, lalo na ang kabataang botante, na maging mapanuri. Testing natin. Isang kabataan, isang nanay, at saka isang lalaki. Ito kabataan. Kapag ka ikaw ay bibili ng damit, maybe uso na ngayon yung season ngayon ng junior-senior prom, di ba? February, March, gano'n. O, bibili ka ngayon ng damit mo para sa JS prom. Paano
ka bumili? Yung ano po, yung sa palagay ko po ay magiging komportable ako. Hindi po ako yung sasabay po dun sa uso. Kung halimbawa, laging strapless or heavy yung hindi po. Nag-iikot-ikot po muna ako. Talagang naikot po ako hanggang sa kung saan po. Una po syempre yung price, tapos yung hindi naman po. Opo. And then yung minsan po, kung saan din po ako komportable. Tayo ngayon sa isang kalalakihan. Okay. Pag bumibili ka pa, Brad, ng bumbilya na lang, simple-simple. Ano ba ang sinasaalang-alang mo sa pagbili ng isang bumbilya? Yung mababa po yung wattage. Tapos pag tinesting siya, maliwanag po siya. LED. Sabihin sa iyo, kasi sa iyo, ay, kasi nakipid mo sa LED. At pinakahuli po yung tatak halimbawa sa firefly. Okay, punta na tayo dito sa kababaihan. Sis, pagka kayo ay bumibili ng isda, paano ko kayo bumili ng isda sa palengke? Sinipitan ko yung hasang, mapuda. Tapos yung balat, kaliskis. Opo, may puti-puti. Dapat di kulay itim siya. Yung mata, dapat basta yung mata, wala sa eyes. Ay, syempre po, customer is always right. Nakita ninyo, masyado tayo mapanuri. Masyado tayong maano talaga. May detalya pa, meron pang ano, talagang minsan, hindi ka pa kagad bibili, mag-iisip ka pa eh. Minsan, kukuha ka pa ng second, third, and even many opinions para bumili ng isang particular bagay o pagkain. How much more yung kinabukasan ng anak natin, ng apo natin, yung mga kabataan natin, how much more yung kapana ng bayan natin, yung bansa natin, di ba? Na every election cycle naman, niloloko na lang tayo at nagpapaloko na lang tayo. Di ba? Ito na kung bigyan natin ng emphasis in our voters' education. More than enough. Kaya napakahalaga yung mapanuri ako. So mamaya, pagka gina-over natin yung slides na yan, bibigyan ko ng special emphasis yung pagiging mapanuri. Ito yung meron tayong podcast. Available po yan sa Facebook ng PPCRB. Pero yan, pagka-copy nyo yan, pwede nyo na yung i-scan at makukuha nyo na yung podcast niyan. Mga interviews po yan. Limang totoong tao, totoong Pilipinong tao, representing doon sa 5 Filipino values. Yung sa baba, yan naman po yung materials na available with regards to these values. At pero dito sa ginawa ko, ay pwede nyo naman gamitin. Yan. Unahin natin yung pagiging matapat. So, pag sinabi pang matapat, parang katulad din yan kaninang KKK natin, di ba? Karakter, kakayan, katapatan. Ano ba yung ibig sabihin mo matapat? Nga ba na? Sa Ingles, honesty, truthfulness, just. Ito ay nagsasaad ng mga positibo at banal na katangian tulad ng integridad, pagiging totoo, pagiging ahas,
Kabilang din sa pagiging totoong pag-uugali, pagiging masigasig, kasama na ang kawalan ng pagsisinungaling at pandaraya. Tanong, hinahanap mo ba ang katapatan sa isang kandidato at tapat sa kanyang mga pangako? Ang dami na nating narinig na pangako. Tinutupad pa yung pangako. Naalala ko tuloy yung kaibigan ko na palagi ko mabibigay ito. Dok, nangako na nga, gusto mo, tutuparin pa. Oo nga, sobra ka na nun. Diba? Eh, ganun nga ba talaga? Diba? Kaya importante po yung katapatan. Pagiging magalang. Nagpapakita ng mataas sa pagpapahalaga at paggalang sa kapwa, lalo na sa nakatatanda. Kumikilos ng may kababaang loob at kagandasan sa lahat ng pagkakataon. Ano? Magalang ba ang kandidato mo at hindi bastos? Pwede rin kasi hindi ka agad makita yan, pagpapakita ng tao, pero huwag ka. Sa loob pala ng pamamahay, ang bibig yung pagmumura. Diba? Doon sa kanya palang totoong pagiging siya, ginumbulpi, sinasaktan yung kanilang mga kasambahay, yung kanyang mga staff, kontratuhin niya para alila. Kaya maging mapanuri tayo. Masipag. Anong sinasabi ng kahulugan ng pagiging masipag? Lahat po ito puro pagmuri. Tao patuloy na nagpupunyagi sa trabaho o pag-aaral. Hindi yung maatras sa hamon. Nagpapakita ng sipag at tiyaga. Parang narinig na natin yan. Sipag at tiyaga. Upang makamit ang mga layunin. Tanong, kailangan ba ng isang masipag na kandidato? Kailangan. Kaya diyan kong tataka na nakasama ito doon sa survey na one of the top 5. No? Marami na tayong mga kandidato na wala namang ginagawa. Di ba? Hindi ko dito para mag-mention ng mga pangalan at sana naman sa open forum natin huwag kayo magbabanggit ng mga tunay na pangalan. Kasi alam na naman natin yun eh. Kilala na naman natin yun eh. Di ba? Yung mambabatas, nagiging mambubutas kasi nabubutas yung upuan. Dahil nakaupo lang, hindi nagsasalita at hindi nagpapanukala ng batas at hindi nagtatanong. Masipag ba yun? Matulungin ako. Ang dami-dami na natin dito na mapaglinlang na kandidato. Ano ba yung ginagawa nila? Sinasamantala yung mga ayuda ng national government at pinapakilala dahil sa kanila, dahil sa kanilang pagsusuko, mangyayari itong mga pagbibigay ng ayuda. As if, sa kanilang galing yung gastusin doon sa pagbigay o pagbigay ng ayuda. Di ba? So, pagiging matulungin ba yun? Mga peking pagiging matulungin. Ano ba ang kahulugan nito? Handang magbigay ng suporta o tulong sa kapwa ng walang iniintay na kapalit. Pero wag ka. Nandoon siya, nakikipagkamay. Yung kanyang mga campaign stand, namumudmud ng mga polyetos, namimigay ng mga stickers, namimigay ng mga kalendaryo para meron namang saysay yung kanyang presensya doon. Parang pinagpapasalamat pa natin. Ay, salamat ko. Nandito po kayo. Okay. Good afternoon po. Good afternoon po. Kasi at nagpapakita ng kabutihan loob sa pamamagitan ng pag-aalay ng oras o kakayahan. Pero nakalagay na doon walang iniintay na kapalit. Diba? Basta ganda nga sana na silently, maalis ka na lang doon. Diba? Pero tanong, matulungin ba ang hinahanap ko sa isang kandidato?
And then lastly, yung pagiging akbayan. Kahulugan. Taus-pusong nagmamahal, nagpapakita ng suporta, at may malalim na pagpapahalaga sa kultura, kasaysayan, kapakanan ng sariling bansa. Pumipili ba tayo ng kandidatong makabayan o makasarili? Remember, pinakamalaki at mahalagang component ng ating pag-unlad, ng ating pagsulong ay yung meron tayong mga makabayan na mga namumuno sa atin. Pero kung pagiging sarili lamang nila ang iniisip, bigla ko tuloy naalala yung movie na General Luna. Diba? Sana marami tayong mga General Luna na tipo ng kandidato. Pero problema, kakaunti lamang po. Okay. And then, mapanuri. May kakayang masusing, suriin at maingat na pag-aralan ang mga bagay o ideya upang makabuo ng mga buluhang kritika at pag-unawa. Kanina, nagtanong ako sa isang kabataan, sa isang lalaki at sa isang babae. At nagtanong ako ng halos magkakaugnay naman ng mga tanong. Pero iba't ibang klase ng ating ginagawang pagbili o pagpili sa pagbili. O kaya guide natin sa pagbili. And yet, pagdating sa batuhan, mukhang nakakalimutan natin yung pagiging mapanuri. Maaring karamihan siguro dito or halos lahat ay isang mapanuring botante. Pero kailangan natin impluwensyahan yung iba. Lalo-lalo na yung mga nasa sektor na mga mahirap na kababayan natin. Sila talaga yung numero unong prone sa vote buying and selling. Kasi sila yung pinupuntahan ng mga kandidato. Nagnanais na bumili ng mga boto ng mga botante. At hindi naman siguro kayo naiiba dito sa lalawigan na Laguna, kaparehasing kayo, katulad ng ibang parte ng ating bansa. Kaya dito talaga samantalahin natin na meron pa tayong about 79 days to go bago mag-eleksyon. Meron pa tayong sapat na panahon. At gusto ko nga, immediately after this assembly, simulan na natin ang ating krusada sa isang focus at talagang tapat na voters education. At hindi naman yung basta masabi lang meron. Puntirin natin yung mga dapat puntirin. Kausapin natin yung mga mas dapat natin kausapin. Maloko man sila sa mga ayuda, maaaring tumanggap sila ng mga iba pa na pagtatangka ng ibang kandidato. Pero baka sakali, sa kahuli-ulihan, ang iboboto pa rin nila ay ayon sa kanilang konsensya, ayon sa kanilang gusto talagang sa tingin ay dilingkod ng tapat. At doon sa pag-iisip nila na hindi naman para sa kanilang sarili, kundi para sa iba pa, lalo-lalo na po yung mga kabataan. And lastly, because speaking of kabataan, bago tayo mag-lunch break, bakit ba mahalaga ang halagan sa kabataan? Dito, babasahin ng malakas. Babasahin ng malakas ni Ron ang mga nakasulat dito sa slide para nababasa ng malapitan ng mga nakaupo sa likod.
Bakit mahalaga ang halalan sa kabataan? Ang pagboto ng mga kabataan tuwing eleksyon ay nagpapakita ng pakikilahok sa paghangad ng magandang kinabukasan hindi lamang para sa sarili, kung hindi para sa buong bansa. Ang pagiging mapagmatyag, mapanuri at matalino sa pagpili ng ibobotong leader ay sumasalamin sa kinabukasan na hinahangad para sa bayan. Ang pagboto sa mga kandidatong may magandang plano tungo sa pagbabago ang paraan ng pagsuporta sa ganoong hangarin. Ang hindi naman pagboto sa mga kandidatong nakikilahok sa mga masamang gawain tulad ng pagnanakaw sa pera ng bayan, paninikil, at minsay pati na rin ang pagpatay ay ang paraan upang pigilan ang paglaganap ng ganitong mga gawain. Ang maagang pakikilahok ng kabataan sa eleksyon ay isa ring hakbang upang ihanda ang mga sarili upang mamuno, at nakakatuwang makita ang kabataan na nagsisimula ng maglingkod sa bayan. Naniniwala ako na sa mga kumikilos at namumuno upang mapaunlad ang bansa ngayon. Maraming mga kabataan ngayon ang nasa politika na at nagagawang mamahala ng maayos. Hindi man perpekto, pero naniniwala akong may kakayahan na payabungin ang bansa natin. Kaya naman, gamitin natin ang ating karapatang bumoto upang makibahagi sa pagbabago ng ating bansa. Bumoto tayo, ngunit sana isipin nating mabuti kung sino ang iboboto at kung ano ang kinabukasan na gusto natin para sa ating bansa. Maging matapat, magalang, masipag, matulungin, makabayan, at mapanuri, at higit sa lahat ay makadiyos. Palakpakan natin si Juan. Sana nga ganyan ang statements ng ating mga kabataan maaaring makalahok ng aktibo sa ating darating na hanalan. Ngayon, bago tayo mag-lunch break, nanyayaan ko kayong tumayo. At sabay-sabay natin bigkasin, nagbubulat ako ng Tagalog, bigkasin ang mga katagang ito na nakikita natin sa slide, pero habang nakataas sa ating kanang kamay. Ba? So, 1, 2, 3, go! Kami, PPCRP volunteers, ay katuwang ng Coconut Task Force TKK sa halalan ng pagpapatay sa Mayo 2025 National Local at Foreign Elections para tiyaking mananahin ang katotohanan sa halalan, susi sa buhay at tunay na demokrasya, katapatan sa halalan, tatak ng patas sa tuwid na lingkod bayan, at katarungan sa halalan para sa kagalingan at pagpunlad ng lahat. Maraming salamat po. Magsimpulo po na. So, ang nais talaga natin sa PPCRP ay maitaguyod yung tinatawag natin champ elections. At ano ba ang champ? Sa Ingles, clean, honest, accurate, meaningful, and peaceful elections. Sa Tagalog, malinis, tapat, tumpak, makabuluhan, at mapayapang halalan. Harito ba ang ating po magiging halalan sa Mayo 12 sa less than 80 days na naman po mula ngayon ay magiging champ election. At bakit nga pala natin ginamit yung champ? If I may permit, si Ambassador Tita, ating founder at first national chairperson ng PPCRP, ngayon ay ginawa na nating chairperson emeritus. Sabi niya, bakit siya? Kasi ang champion natin walang iba kundi si Kristo. Bakit si Kristo? Kasi siya, harinawa, ang maging modelo ng ating mga nagnanais maglingkod sa bayan. At tayo rin na patuloy at walang sawa at talagang nag-aalay ng sakripisyo, pag-aalay
At higit pa nga po sa ating mga ginagawang laging pagbabantay at pagtulong sa ating bayan, sa ating mga botante. At higit sa lahat, siya ang modelo natin sa anumang uri ng paglilingkod o service. Maliit man yan, simple man yan, o hindi kalakihan. Kung tayo ay nag-iisip at tayo ay gumagampan at talaga namang ibinibigay kahit ang ating sarili. Dahil ang ating numero uno idolo at modelo ay walang iba kundi si Kristo. Kaya magandang panangalian sa inyong lahat. Maraming salamat po. At kagaya ng sinabi ko, huwag naman nating madaliin, pero huwag yun naman masyadong pagala yung ating po gagawin lunch break. So, siguro 30 minutes will do, tingin ko, para hindi na tayo working break. Tapos, kung halimbawa, nagsimula na, talagang meron pa pang kinakain, sige lang, hayaan lang namin kayo. Pero tutuloy ko mamaya yung susunod na mga presentation materials. Kung ano man yung mga request niyo, sabihin niyo lang po sa ating mga organizer at kung kalat natin, yung maging makakalkasa natin, ilagay natin kalat natin doon sa mga trash bag na nakikita ko sa bandang tribunal. Siguro maglalagay din sa sila. So, yun lang po. Maraming salamat. Okay, pero hindi pa rin ako magsasalita except for some announcement siguro from the organizer. Paano ba pagkuha nila ng lunch nila? May bakery ba? Or mayro? Or what? Or i-distribute na? Okay pala, i-distribute na sa inyo. So, sit back, relax, and enjoy. Sige. Inipitaan ko natin yung si Reverend para sa dasal at